Isipin natin ang isang kinabukasan kung saan maaari tayong mamuhay ng mas malusog, napapalibutan ng luntiang kapaligiran, at nakatutulong sa isang sustainable na ekonomiya. Ang mga simpleng aksyon tulad ng pagbabawas ng konsumo ng enerhiya, paggamit ng pampublikong transportasyon o pagre-recycle ay makagagawa ng malaking pagbabago. Mas malaki ang tsansa na mabawasan ang carbon footprint at masuportahan ang sustainable growth. Mula sa paggamit ng mga biodegradable na produkto hanggang sa paggamit ng mga innovation sa biotechnology. Tuklasin natin kung paanong ang green growth and biotechnology ay maaring magbigay ng kapangyarihan sa mga individual na tulad mo upang lumikha ng isang mas magandang kinabukasan. Ang mga magsasaka ay nagtatalakay tungkol sa papel ng biotechnology sa pagtataguyod ng green growth sa kanilang komunidad. Nakakatulong ang biotechnology sa akin na magtanim ng mga pananim na lumalaban sa peste at sakit. Mas malaki ang inaani ko at mas kaunti ang gastos sa pesticides. Hindi ako sang-ayon. Ang mga binhi natin ay galing sa ating mga ninuno. Hindi natin kailangan umasa sa mga kumpanya na nagbebenta ng binhi na may mga patent o hindi organic. Mas mabuti ang tradisyonal na paraan ng pagsasaka. Paano mababalanse ang mga benepisyo ng biotechnology sa mga alalahanin natin tungkol sa kalusugan at kapaligiran? Sa tingin ko, mas malaki ang benepisyo ng biotechnology sa mga magsasakang tulad natin. Mas malaki ang ani ko at mas kaunti ang gastos ko sa pesticides. Pero paano kung ang mga binhi na ito ay makakasama sa ating kalusugan at kapaligiran? Hindi natin alam ang mga pangmatagalang epekto nito. Tama ang inyong mga sinabi. Pero paano natin masisiguro ang teknolohiyang ito ay makakatulong sa magsasaka at sa kapaligiran? Pwede nating siguraduhin na ang teknolohiyang ito ay ligtas at epektibo sa pamamagitan ng mga pagsubok at pag-aaral. At maaari nating panatilihin ang mga tradisyonal na paraan ng pagsasaka at itubuyod ang mga binhi na galing sa ating mga ninuno. Salamat sa inyo. Sa pagbabahagi ng inyong karanasan at pananaw, mahalaga ang diskusyon na ito para sa pagpapataas ng ating ani. Pagpapabilis ng ating mga gawain sa paraang napapanatili natin ang kalidad at tradisyonal at modernong pagsasaka. Ang mga manggagawa ay nag-uusap tungkol sa papel ng biotechnology sa pagtataguyod ng green growth sa kanilang kumpanya. Narinig ko na may bagong teknolohiya na susubukan ng ating production management. Oo nga, ano kayo may tutulong nito sa atin? Hindi ka punta natin ang ating supervisor? Magandang araw po, ma'am. Ay, magandang umaga naman. Pwede po ba kami magtanong kung ano ang bagong proseso at susubukang biological technology na ibababa ng ating kumpanya? Dun ba, tungkol sa biotechnology na makatutulong sa atin na lumikha ng mga bagong produkto at proseso na mas sustainable at environmentally friendly, mas marami ding trabaho ang pwedeng mabuo sa ating kumpanya sa paggamit nito. Pero ano po ang mga panganib at kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa sa mga biotechnology katulad ng laboratory at mga pabrika? Kailangan nating siguraduhin na ang mga trabahong ito ay ligtas at makatarungan para sa lahat. Ma'am, paano po matutukoy ang mga benefits sa mga biotechnology sa mga concern namin tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa? Naintindihan ko ang mga concerns nyo. Pero sa tingin ko, mas malaki ang benepisyo ng biotechnology sa mga manggagawa at sa mga kapaligiran. Mas maraming trabaho ang maaring mabuo. Mas malinis ang proseso na magiging production natin at mas mapapabilis ang ating mga gawain. Pero hindi lang po tungkol sa trabaho ang usaping ito. Kailangan nating siguraduhin na ang mga manggagawa ay may access sa mga tamang kagamitan at protection sa trabaho. Paano po natin masisiguro na ang teknolohiyang ito ay makakatulong sa manggagawa at kapaligiran? Maaari nating siguraduhin na ang mga teknolohiya na ito ay ligtas at epektibo sa pamamagitan ng pagsubok at pag-aaral. At maaari nating bigyan ng sapat na training at proteksyon ang mga manggagawa upang mas ma-familiarize nila kung paano ang paggamit nito.
At pwede rin po natin itaguyod ang mga patakaran at regulation na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga magagawa at kapaligiran. Tama ang sinabi mo. Sa pamamagitan ng paggamit ng biotechnology, ay makabubuo at mas mapabubuti natin ang kalidad ng bagong produkto at serbisyo. Mababawasan ang gastusin natin sa produksyon at makakatugon tayo sa mga pangangailangan ng ating mga customer. At the same time, mapapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Maraming salamat sa inyo. Mahalaga ang inyong mga hinaing para sa kaligtasan ng lahat at para sa ikauunlad ng ating trabaho. May tanong pa ba kayo pareho? Wala na po. Maraming salamat po ma'am at nasagot ang aming mga tanong. Sige po ma'am, balik na po kami sa aming gawain. Okay, sige, magsibalik na kayo. Maraming salamat din. Thank you. Ang dalawang estudyante ay nag-uusap tungkol sa kanilang project sa biotechnology. Wait, Griselda, may napili na ba kayong project para sa biotechnology? Wala pa nga eh. Pero gusto kong gumawa ng project tungkol sa paggawa ng biofuel mula sa mga halaman. Ano yung sa'yo? Gusto ko rin gumawa ng isang project tungkol sa paggawa ng mga produktong pangkalusugan gamit ang biotechnology. Pwede ba nating pag-usapan ang mga detalye ng ating mga projects? Oo, pwede natin pag-usapan. Ano ba yung mga plano mo sa paggawa ng mga produktong pangkalusugan? Gusto kong gumawa ng isang produkto na makatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga tao. Pwede ba natin gamitin yung microorganism? Oo, pwede natin gamitin yung mga microorganisms para sa paggawa ng mga healthy products at gamot. Tulad ng paggawa ng mga gamot na ginagamitan ng mga fungi at bacteria para makabuo ng antibiotics katulad ng penicillin at vaccine na nakakagamot sa mga contagious sa sakit tulad ng hepatitis B at influenza. So sa pagkain naman, yung mga usual na kinakain din natin tulad ng tinapay na may yeast, yogurt na may lactobacillus at mga fermented food tulad ng paggawa ng kimchi, cheese at marami pang iba. Pero ikaw, may idea ka ba tungkol sa paggawa ng biofuel? Oo. Mayroon akong mga idea. Pwedeng gamitin ng mga halaman na mayaman sa langis, sa asukal or starch, sa paggawa ng mga biofuel tulad ng niyog, sugarcane at kasaba. Pwede rin natin gamitan ng mga animal waste tulad ng dumi ng baka, dumi ng manok para sa paggawa ng mga biogas. Ang mga basura na galing sa pagkain at algae ay pwede nating magamit para mabuo ang biofuels tulad ng biodiesel at bioethanol. Ano naman kaya ang mga benepisyo ng biotechnology sa ating lipunan? Ang biotechnology ay makatutulong sa atin na magkaroon ng mga solusyon sa mga problema ng ating lipunan. Tulad ng paggamit ng mga renewable energy source na nagmumula sa mga likas na yaman na maaring palitan at gamitin ng paulit-ulit tulad ng solar, hydro, wind at geothermal energy. Sa paggamit ng biofuels ay nababawasan din ang greenhouse gas emission. Tama, ang biotechnology ay isang mahalagang larangan na makakatulong sa atin na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan dahil nakakatulong ito sa pagpapabuti ng kalusugan, pagpapataas ng produksyon ng pagkain, pagbabawas ng polusyon at higit sa lahat ay pagtulong sa mga problema ng ating lipunan. Maraming salamat naman sa opinion mo at nagkaroon tayo ng pagkakataon na mag-share ng opinion para higit nating mapaganda yung ating mga proyekto. Thank you din Ate Bambi sa iyong shared knowledge. Salamat ulit. Tangkilikin natin ang green growth and biotechnology para sa isang sustainable future. Magtulungan tayo tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan kung saan ang bawat isa ay maaaring umunlad habang pinoprotektahan ang ating planeta. Sa pagsama-sama, makabubuo tayo ng mas magandang mundo para sa atin at sa mga susunod pang henerasyon. The rewards for biotechnology are tremendous to solve disease, eliminate poverty, and age gracefully.